Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo na Bible verse sa mga oras na ito. Salamat po at binigyan niyo ako ng chance para mag-share sa inyo ng Word of God. Sabi po ng ating Panginoon sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi po dyan kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nyo ba mga kapatid na lahat po tayo ay makasalanan? Sinasabi po ng ating Panginoon sa aklat ng Roma na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala sa harap ng ating Panginoon. At sabi po doon sa Roma chapter 6 verse 23 na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po noon, lahat po tayo na nagkasala sa harap ng ating Panginoon ay ang kabayaran po noon ay kamatayan. Hindi po kamatayang physical yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, kundi kamatayang spiritual, na kung saan ito po ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pag namatay po tayo mga kapatid, dalawa lang ang patutunguhan natin. It's either langit o impyerno. Pero kapatid, hindi po doon natatapos yung verse na yon. Merong good news. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron pong kaloobang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po ang kaligtasan na ino-offer niya sa bawat isa. Ito po ay binibigay niya sa atin ng walang bayad. Sa pamamagitan ng habag ng ating Panginoon, tayo po ay binigyan niya ngayon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na tayo po ay makasalanan, kahit na tayo po ay puro kasalanan, pwede pa rin tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng habag ng ating Panginoong Hesus. Pwede ba talaga nating masigurado ang kaligtasan? Opo kapatid, pwede po nating masigurado ang kaligtasan. Na sinasabi niya po sa aklat ng John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ibig sabihin kapatid, pwede nating masigurado ang kaligtasan natin bilang isang tao. Pwede nating masigurado na tayo po ay pupunta sa langit at hindi doon sa impyerno. Pwede nating masigurado na hindi natin mararanasan yung kamatayan at mararanasan natin yung buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sigurado po tayo na kapag sumampalataya po tayo sa ating Panginoon, ibinigay natin yung buong buhay natin sa ating Panginoon, tayo po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan po ay hindi natin mabibili. Ang kaligtasan po ay hindi natin mapupulot. Ang kaligtasan po ay makukuha natin sa time na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay makukuha po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya po ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang kapatid. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit na tayo po ay makasalanan, kahit na tayo po ay punong-puno ng kasalanan, still, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Ayaw niya na mapahamak po tayo sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Ayaw niya po na mapahamak tayo sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kaya niya po ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya niya po isinugo yung kanyang anak para po iligtas po tayo. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, ayaw niya na may mapahamak sa impyerno. Ayaw niya na meron pong magtusa sa impyerno. At kapatid, kapag naranasan mo na ang kaligtasan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan ka niya ng karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kagandahan nun kapatid. Niligtas ka na ng Diyos at bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Pinatawad ka na ni Lord. And then, meron pang bonus na bibigyan niya po tayo ng eternal life. Pero, meron pong consequence kapag nireject natin si Jesus.
Meron pong consequence kapag hindi natin sinunod yung Panginoon. Meron pong consequence kapag hindi po tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi po ng Diyos sa bandang dulo, sa John chapter 3 verse 36, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kapag hindi po tayo sumunod sa ating Panginoon, kapag hindi po tayo nanampalataya sa Diyos, hindi po natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili po sa atin ang puot ng Diyos. Kapag nanatili po sa atin ang puot ng Diyos, tayo po ay kanyang parurusahan. Tayo po ay tatanggap ng walang hanggang kamatayan sa impyerno kapag tayo po ay tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, nasa atin po ang kalayaan. Nasa atin po ang pagpili kung buhay ba o kamatayan at kung kaligtasan ba o kapahamakan. Kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, syempre, kaligtasan po yung matatanggap natin. Ngunit kapag tayo ay sumaway sa ating Panginoon, kamatayan po ang mararanasan natin. Huwag kang mag-alala kapatid. Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan mo, kahit gaano ka pa kasamang tao, kayang-kaya kang patawarin ng ating Panginoong Jesucristo. Kayang-kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Basta sumampalataya lang po tayo sa ating Panginoon. Basta magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Basta sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Kayang-kaya niya po tayong patawarin, kapatid. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon, kapatid. Maraming salamat, kapatid, sa panonood mo hanggang dulo. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa aking kapatid na nakapakinig ng salita niyo ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong habag. Salamat po dahil ipinigay niyo po yung inyong kaisa-isang anak para po kami po ay maligtas, Panginoon. Salamat po sa sakripisyo. Salamat po sa lahat, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko po na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Dinadalangin ko po, Panginoon, na tanggapin niyo po kami bilang anak niyo. Dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy na kayo po ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Aking dalangin na pangunahan niyo po ang bawat isang kapatid ko na nakapanood ng video ito. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. And Lord, I pray na patuloy, Lord, na nawa po'y tumanim ito sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isang makakapanood nito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo namin, Lord, binabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat, kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.